Praise God. Magandang umaga pong muli sa lahat ng anak ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kasaganaan ng kanyang biyaya sa atin, yung lawak at laki ng kanyang pag-ibig na iniukol sa atin, ay nai-express sa Biblia, especially sa Old Testament, in a variety of ways. Sa iba't ibang anyo, ipinakita ng Diyos. Ayan po yung beauty ng Old Testament na pag pinag-aralan mo ang Old Testament, mas lumalabas yung tingkad ng mga katotohanan na ginawa ng Diyos sa atin. Minsan sa New Testament, parang medyo very casual na tayo, very familiar tayo. Basta ang alam natin, inibig lang tayo ng Panginoon, labis ang pagmamahal ng Panginoon. Pero hindi natin gaano ma-express yun fully unless nababalik ka sa Old Testament. Marami na tayong na-discuss from the Old Testament at naipalabas natin doon yung kung gaano kadakila yung redemption na ibinigay ng Panginoon sa atin. And this time ay magpo-focus tayo sa digmaan. Yung mga digmaan na pinagdaanan ng bayang Israel. Ngayon, ang dami pong mga nakatagong mga katotohanan dito. Pero una sa lahat, ano po ba yung tinatawag na spoil? Alam nyo kasi nung panahon, kapag merong isang invading armies, for example, Israel, and then nilusob nila yung mga kalaban nila, at natalo nila yung kalaban nila, lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga assets, properties, ng natalo na kalaban, ay sasamsamin nila yon. Yung samsam na yon, ang tawag po doon ay spoils of war, or plunder. Naalala niyo sa atang plunder? Kasi sa atin ngayon, pag sinabi mo plunder, narinig mo sa gobyerno, nagnakaw, di ba? Pero noon sa Old Testament, nakita niyo yung last week, di ba? Pinag-usapan natin yung papaano na i-plunder ng Israel ang mga Egyptians. Plunder yung term ng Bible Di ba? Kinuha nila lahat ng ano yung maibigan nila na articles, gold, silvers, precious stones, mga ibang So, lahat ng iyon ay nakuha nila yon. Kaya nung lumabas ang Israel, napakayaman nila from Egypt. Ngayon, another word from spoils and plunder is loot. O, ayan. Sa atin, pag loot, pag nagnakaw ka Di ba? Pero yan, pare-parehas po ang ibig sabihin yan. Sa iba't iba lang yung terminology na ginamit ng Bible. Spoils, plunder, loot, and booty. Alam nyo ba yung salitang booty? O, yun din yun. Yung samsam mula sa digmaan. So, ibig sabihin, yung assets nung kalaban ay magiging part ng asset ng victor. Okay? So, yun pong ibig sabihin ng spoils. Ngayon, alam nyo ba ang Biblia? Ang Biblia is a bloody book. It is a book of war. Napakaraming digmaan ang nai-recorded sa Bible from Genesis up to Revelation. Ewan ko lang kung na-notice ninyo yun. Di ba? Si King David is a man of war. Ang daming dugo sa kanyang kamay. Alam niyo naman sa pagdigmaan, talagang totoong digmaan po yun, Espadahan talaga yun. Papatay talaga sila. O, yun. Ganun po sa Old Testament, Di ba? It is a book of war. Yung kasing digmaan na yan, ay nag-start yan buhat nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan. So, yun po yung at maraming mga kanta sa may Bible, isa na doon yung mga kanta ni Moses nung sila ay lumabas sa Egypt, sa Red Sea. Merong kinumpos na kanta si Moses, it's about war. The Lord waging war to the enemies. Okay. So ngayon, isa na rito sa mga example ng digmaan ay si Abraham.
Minsan kasi etong si Chedorlaomer, isang makapangyarihang hari, may kasama siyang mga ilang hari, kinubkob nila lahat ng nasa region na yon, Sodom, yung Canaan, yung iba pang mga karatig sa region, nilusob nila. Siyempre, ang rule dyan, kapag natalo nila yung mga bansa, sasamsamin nila lahat ng mga ari-arian nun. Isipin mo, no, kaya lang ang si Lot, yung pamangkin ni Abraham, ay nasa Sodom, doon siya tumira eh. Naalala nyo sa Genesis? Ngayon, nung nilusob iyon ng mga invading armies, sinamsam lahat kasi kasama sa Lot yung mga tao. Gagawin nilang slave yan. Okay. So, nasamsam nila lahat, napasama si Lot, yung pamangkin ni Abraham. Nung nabalitaan ni Abraham yon, syempre si Abraham hindi naman siya sanay sa digmaan, yung kanyang army. 300 lang? Bakit kaya popular yan 300? Si Gideon 300 din yung armies niya. Yung sa Sparta 300 din, pagkataka bakit popular yan 300 na yan. Okay. So yung 300 valiant men na yon, tatalunin niya yung 5 hari na may napakaraming armies at sanay sa digmaan ay tinalo lamang ng 300 na mga pastol. Di ba? Makikita mo doon yung supernatural power ng Panginoon na sa kanila eh. Sinamahan sila sa Diyos sa digmaan, natalo nila. At nasamsam nila Abraham lahat ng mga ari-arian. Para bang pinag-ipon lang sila para sa anak yan. Kasi Abraham napakayaman eh. Yung mga anak ng Diyos mayaman din, di ba? Pinag-usapan natin yung nakarang linggo eh. Mayaman tayo. Hindi porke tayo wala kang pera, hindi porke wala kang pinag-aralan, we are rich through Christ. At itong katotohanan ito ay pag-uusapan uli natin ito ngayon. Kung gaano kayaman yung biyaya at pag-ibig at habag na iniukol ng Diyos sa atin. So ngayon, ang Israel ay napakaraming digmaan na pinagdaanan, di ba? Naalala nyo yung mga Amalekites, Amorites, Moabites, Midianites, Philistines, at marami pang iba. Thousands, alam sa digmaan, di ba? Libo-libo ang namamatay. Ngayon, hindi lahat ng battle ng Israel nanalo sila. May time na nanalo sila, may time na pag yung disobedience sila sa Diyos, natatalo sila, hindi ba? So, pag sila'y nanalo, sasamsamin nila lahat ng assets ng kalaban. Pero pag sila naman ang natalo, sasamsamin din, kunyari yung Babylon, sasamsamin yung lahat ng ari-arian nila, lahat ng mga ginto, at kasama yung mga slaves. Di ba? Kasama nga doon sa Babylon, sila Daniel, sila Meshach, Shadrach, Abednego, at marami pang iba. Nalala niyo yun? And the rest pinagpapatay. Di ba? Ganun ang digmaan. Ganun ang setup noon. Ngayon, si David ay napakaraming digmaan. Siya ay a man of war. Madugo ang kanyang kamay. At yung tuwing siya ay nananalo, ay ang dami niyang naipon na kayamanan. Mga gold, silvers, bronze, mga precious stones, ang dami niyang naipon. Ngayon, pinag-ipon pala siya ng Panginoon para sa tabernacle, para sa temple. Lahat ng spoils of war niya, inipon niya, at si Solomon na anak niya ang nagpatayo ng tabernacle, pero si David ang nakipagdigma, si David ang nag-ipon, nag-invest para merong, di ba, binigyan siya ng Diyos ng tagumpay. So, isa itong verse na ito, ay yung, isa sa mga samsam niya, binigyan niya ng gifts yung mga elders ng Judah. Okay. And then, yun nga po, sa lahat ng kanyang mga battles, ay dinededicate niya ito sa Panginoon. Sa repair ng tabernacle pa lang noon. Sa repair ng tabernacle, siyempre, subject din niya sa wear and tear. Meron din silang maintenance. Ngayon, pag-usapan natin yung law. Merong law of warfare. Kasi nga, lagi nga silang engaged sa digmaan. Actually, si God ang nag-uutos ng digmaan. Talagang pag nag-utos si God,
papatayin lahat. Naalala niyo yung mga Canaanites, yung topic natin noon? Di ba? Talagang lahat, walang ititira. So ngayon, napag-usapan natin yung reason behind doon. Hindi unjust yun. It is a holy war. It is a righteous war. It is an execution of the judgment of God against those evil persons. So, napag-usapan natin dito yun, na-settle natin lahat ng mga issues doon. Ngayon, siyempre pag nanalo sila, siyempre pag sila'y obedient sa Panginoon, nananalo sila. Ang daming samsam. So, nagbigay si God ng laws para sa distribution ng buti. Diba? Siyempre, yung mga armies, alam nyo ba, malaki ang gastos ng digmaan. Malaki ang gastos niyan kasi, biruin mo, gagawa kayo ng catapult, di ba? Yung mga warriors mo, ang dami niyan. Mga tagabuhat, bukod sa mga warriors, may mga crew pa sila na tagabuhat, tagahila, tagaluto ng pagkain ng mga armies. Ang laking budget. So ngayon, pag nanalo naman sila, so mako-compensate naman lahat ng nagtrabaho. O di ba? I-compensate parang tayo rin naman, di ba? Pag tayo ay nagtatrabaho sa kaharian ng Panginoon, kino-compensate din naman tayo ng Panginoon, di ba? Pag-uusapan natin ngayon yan. Ano ba yung nahihita natin? Pag tayo ay nasa digmaan ng Panginoon, may nahihita po ba tayo? Parang hindi kayo makasagot no? Medyo duda kayo Ibig mo sabihin, pag nagkakandak tayo ng DBBS, ng youth camp, ng mga pastoral, wala ba tayong pakinabang doon? O yung pag-uusapan natin ngayon yan Para ma-encourage naman tayong lahat na lahat tayo, sama-sama tayo sa digmaan, we are at war. Amen? We are at war. At ang Diyos talagang nilagay niya, in-specify niya talaga yung sharing of the booty. Ginawa niyang law. Para yung sa atin, sabi nga sa Old Testament, it was written for our admonition. Para ma-encourage tayo na magtrabaho sa kaharian ng Panginoon. Now, sabi rito, then the Lord spoke to Moses saying, you and Eleazar the priest and the heads of the father's household of the congregation, take account of the booty. Bilangin nyo lahat ng mga booty, lahat ng plunder. So merong chinard si God kung sino ang magbibilang lamang ng mga booty na yon that was captured, both man and of animal, and divide the booty between the warriors who went out to the battle and all the congregation. Wow! Di ba amazing? Yung mga warrior, may portion sila. Siyempre, sila nung kapagdigma O, di ba? Kaya nga tanong ko sa inyo kaina, wala ba kayong nahihita tuwing tayo sumasaba sa digmaan? Meron May portion pag sumama sa digmaan. At siyempre, hindi naman lahat sa digmaan, meron din na sa loob lang ng camp nila, di ba? Yung mga matatanda, yung mga bata, nasa bahay lang. Pero pati sila, sila din, meron din silang kung may share din sila O, ang galing ng Panginoon, di ba? Dito pala makikita mo na kung papaano ang Diyos ay napakabuti. Binabahagi niya yung samsam, yung buti, kay buti-buti ng Panginoon. O di ba last week na pag-uusapan natin, lavish. O di ba? Ano ibig sabihin ng lavish? Extravagant, di ba? Lavish yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon naman, kay buti-buti ng Panginoon. Kasi binabahagi niya yung kanyang buti O di ba? O ngayon, merong tax. So sa bawat itatanggap, sundalo man o congregation, ay hihingian sila ng Diyos ng tax. Okay. Siyempre, marapat lang natamo mo yung blessing na dahil hindi ka naman, yung, kunyari, congregation, hindi naman sila nakipagdigmaan O bigla kang siniera ni God ng kanyang ng buti. Alam nga naman, hindi ka bibigay ng tax sa Panginoon.
Marapat lang, hindi po ba? Sino nagka-complain dito? Wala. Kasi kabuti-buti ng Panginoon, siniyarang ka ng buti, tapos di bibigay yung tax niya. Hingihan ka ng Diyos ng tax. A levy, a tribute for the Lord. So, yung na-share sa'yo, pararangalan mo naman ang Diyos doon. Amen po ba? Okay. A tribute for the Lord, from the men of war who went out to battle, 1 in 500. Wow. Kunyari ikay tumanggap ka ng 500 na ganito, o 1 ang hihingi lang ng Panginoon. Tumanggap ka ng 500 na cattle, o 1 sa Panginoon. Masama pa ba loob mo niyan? Ha? Hindi na. Okay. Of the person and of the cattle and of the donkey and of the sheep, take it from their half and give it to Eleazar the priest. Hindi po Eleazar lagi ha. Eleazar the priest. Siya po yung anak ni Aaron noon as an offering to the Lord. Okay. Fair, di ba? Ang ganda. Ang Diyos kasi, Diyos ng kayusan yan eh. And then, and from the sons of Israel. Kanina kasi, yung men of war. Ito naman yung sons of Israel, yung congregation. Yung half mapupunta sa kanila, and then, kukunan mo rin din ng, ng 0.2%. 0.2%. Hindi po 10% ha. Si God kasi ang nagde-define ng kung ano yung holy sa kanya eh. And this time, ang dineclare niyang tax ng buti is 0.2%. Or 1 of every 500. Person of cattle, donkeys, and animals. And give them to the Levites. Wow, pati Levites may portion. Oh, di ba? Amazing. Yung mga nagtatrabaho, yung mga nagluluto, yung mga nagpiprepare sa habila, yung mga nag-assist doon, yung mga nasa registration, lahat sila eh. Mga lingkod ng Panginoon. Alam nga naman wala silang buti. Amen. Ayan na, maglingkod tayo sa Yes Camp ha. Kasi yung mga Levites, wala naman sila sa digmaan eh. Nandun sila sa may, nasa church, nag-aasikaso sila doon sa mga gawain doon sa may temple. Ngayon, ito ang total na samsam doon sa battle nila sa Midianites. 675 sheep, ang dami nun, di ba? 72,000 cattle, 61,000 donkeys, and 32,000 human beings. So, yung mga magiging slave nila. Okay. So, ito po yung summary ng distribution. So, ito po yung portion ng warrior, and then yung portion ng mga priest. So, iba yung priest, iba yung Levites. Okay. So, ayan po yung portion, ayan po yung division na binigay ng Panginoon, at iyon po yung ibibigay kay Eleazar para sa management at ito naman yung portion ng mga Levites. Yan. So, yan po yung mga summary kanina. And then, ito na po yung pinaka-summary of all summaries. Di ba? Priest portion, Levites portion, at ang total levy lahat niyan ay yan. Okay. And then, finally, ang mga military officers ay nagbigay din sila ng offerings nila sa Panginoon. Yung mga sa kailang tagumpay. Moses and Eleazar the priest took the gold from them and all kinds of wrought articles, all of the gold of the offering which they offered up to the Lord. From the captains of thousands and the captains of hundreds was 16,750 shekels. So Moses, kinuha nila lahat ng iyon at in-offer nila sa Panginoon, dedicated it to the tent of meeting as a memorial to the sons of Israel before the Lord. So nakita niyo yung principle is the same. Kahit nung last week, si God ang nagbigay sa kanila ng plunder, ng riches, and then nag-require si God ng offering.
So si God, pag every time na nagbibigay siya, every time na nag-require siya ng offering, galing din sa Kanya. Amen. Ganon yung principle ng giving kay tayo eh. Yung mga binibigay din sa Panginoon, galing din naman sa Kanya yun eh. Eh dito, ganon din yung mga military. Bilang pagkilala sa Panginoon na ang Diyos ang nagbigay sila ng tagumpay at pinayaman sila ng Panginoon, nagbigay din sila ng personal offering nila. Galing din sa Panginoon. Amen. So ngayon, kaya nga kay buti-buti ng Panginoon. Ngayon, alam nyo ba ang ating Panginoon is a man of war? Amen? Siguro hindi nyo napapansin yon. The whole story, lahat ng battle ng Israel ay battle ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon the battle is mine. Diba? Israel lang yung nakipagdigma, pero si God talaga ang nakipagdigma. Yung mga anak niya lang ang inuutusan niya. Okay, sabi nga ng Exodus, ito po'y hango doon sa kanta ni Moses after Red Sea crossing. After Red Sea crossing, isa sa mga stanza ay isinulat ni Moses ito. The Lord is a man of war. The Lord is His name. Amazing. Di ba? Ang Diyos natin, mandirigma. Ay, bago lang kasi narinig natin, no? Kasi ang common natin narinig sa Diyos, God is love, God is compassionate. Puro ganun lang narinig natin eh. Pero yung mga gantong statement, patotoo ng Bible, parang it is very strange sa atin, para bang it is hard to believe. But that is the testimony of the Bible. God is a God of war. Another passage is sa book of Psalms, sabing gano'n ang tanong doon, who is the King of Glory? Open the gates and let the King of Glory enter in. At tinanong doon, sino? Sino yung King of Glory? The Lord is strong and mighty. The Lord mighty in battle. Wow. Amen po ba? Ibig sabihin pala, no, sa lahat ng ginagawa natin, kasama natin ng Panginoon, siya nakipagdigma. Kaya pala minsan pag tayo ay nagkakandak ng mga seminars, na mga ganito yung tagumpay na yun si God pala ay nasa gitna nun. Amen? Ako'y kinakabahan kasi pag di kayo sumasagot di ba? So si God ang nandoon kasi battle niya yan Yung, naalala niyo, diniscuss natin dito yung battle ni Joshua, yung sa Jehovah Nissi. Si God ang nasa likod ng tagumpay sa lahat ng digmaan. Dala-dala natin yung banner na yon, Jehovah Nissi. The Lord is my banner pagdating sa digmaan. Sabi nga ng Book of Revelation, ipinakita roon si Jesus Christ as a conqueror, a mighty warrior, nakasakay sa kabayo, wearing many crowns. He makes wars, not by sword, but by His word. Di ba? Amazing. Nakikipagdigma siya kasi sabi nga sa New Testament, ang weapons naman natin is not tulad sa mundong ito na may Scud missiles, meron yung mga hypersonic missile, may mga ganito. Si God hindi. Word. Sa bibig niya parang espada lumalabas. He conquers nations. At ipinakita yan dito. At nakasulat, sabi sa may verse 11, He is clothed in a robe dipped in blood. Kaya nga sabi sa iyo, ang Panginoon bloody. Di ba? When He renders His judgment, when He executes His judgment, sa may Book of Revelation nga, bumabaha ng dugo Pinakita roon Pag nag-execute si God ng judgment. And the armies of heaven arrayed in fine linen, with white, pure, and following Him on white horses.
And from his mouth comes a sharp sword, which to strike down the nations. And he will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God of the Almighty. On his robe and on his thigh, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Now, ito na po yung interesting part. So, di ba, as a rule in every battle, yung spoil ay i-divide ng Panginoon sa kanyang mga tao. At may portion din siya. Si God. May portion yung priest, may portion yung warriors, may portion ng congregation, may portion ang Levites. Oh, fair enough. Di ba? Ang galing-galing ng Panginoon. Pero rito, tignan ninyo. Sabi nga ng Panginoong Yesus, si Satan ang kalaban niya, tatandaan ninyo, digmaan yan. Amen? The greatest battle ever recorded in the history ay nangyari sa cross. Amen? Walang espada. Walang baril. And he let his life to be taken away by the wicked men on the cross. But he conquered Satan. He conquered death. He conquered sin. In a battle without sword, but through his word and by his righteousness. Amazing, hindi po ba? Ngayon, sabi ni Jesus, but if I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, sino yan? Si Satan. Dinescribe si Satan as fully armed, sandataan. Mahirap pasukin. Guards his own house and his possessions are undisturbed. Siyempre nga naman, siya yung siya yung pinaka-lord ng gang sa nasasakupan niya. Sino kaya yung kanyang possessions? Sino-sino yung mga plunder na kinuha ni Christ sa kanya? Sino yon? Tayo! Tayo yun eh. Slave tayo ni Satan dati. O, di ba? But when stronger than he attacks him, o si Jesus Christ, mas makapangyarihan. O contrary doon sa mga bilip ng ilan, na laging merong perpetual battle si Satan tsaka si Jesus Christ. Minsan natatalo si Satan, minsan natatalo si Jesus Christ. Maling-mali po. Si Jesus Christ is more stronger than him. Si Satan, he is nothing with him. Amen. At ang battle is not perennial, hindi po forever. Nag-end na yung battle doon sa cross once and for all. Tapos na po. Talo na si Satan. Amen. Parang hindi kayo convinced, hindi. Amen. Talo na si Satan eh. Pinakita niyo sa may verse na yan, no? When someone is stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away from him what? All of his armor. Tinanggalan siya ng kanyang armor. And ano pa? Yung armor na pinagkakatiwalaan niya, di ba? Ganyan yung mga warrior, di ba? Yung armor niya, yung helmet niya, yung shield niya, lahat ng iyon, tinanggal ng Panginoon sa kanya. At ano pa? Ano pa? Basahin nyo. He distribute, o di ba? Yung spoil ay i-distribute sa kanyang mga tao, di ba? Eh, sino yung plunder? Tayo yun eh. Kasi slave tayo ni Satan dati. Kasama pa tayo sa digmaan. Wala, slave ka nga eh.
Slave ka nga ni Satan. Paano ka nakasama sa digmaan? Slave ka nga ni Satan nung time na yon. Paano tayo napasama yun? Pag-uusapan natin mamaya. And then, sabi pa nga sa may Colossians, ito po yung ginawa nung tinalo niya si Satan. Ito po yung ipinakita. Having canceled out the certificate of death consisting of decrees against us, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it on the cross. When he had what? Disarmed. Sino yung dinisarm? Ilang muna akong tubig. Sino yung dinisarmahan? Si Jesus? May parang minarigaw sa bigyo si Jesus. Kanina yung pinag-uusapan natin, di ba? Sino yung strongman na ginapusan niya? Si Satan yun eh. Tinanggalan niya ng armor eh. Yun lang po yung karugtong nito sa Colossians. So, dinisarm niya. Dinisarmahan, tinalian. Kaya nga si Satan ngayon, hindi nyo napapansin, yan po yung status ni Satan ngayon. He was, nakagapos siya. Not in a literal sense. Ang ibig sabihin, hindi nyo napapansin, in every proclamation of the gospel of Jesus Christ, yung mga tao lumalapit sa Diyos, yung mga tao nakakawala siya sa kapangyarihan ng dyablo, nang walang magawa si Satan. Yes, si Satan, nandyan pa siya, namamayagpag siya sa mga unbeliever. Pero sa mga anak ng Diyos, wala na siyang magawa. Nakatali siyang ganun eh. Wala siyang magawa. Kung siya lang sana, hindi niya hayaan na makawala tayo sa kapangyarihan niya eh. Pero kitang-kita natin sa mga verses na yun na pinakawalan niya tayo, wala siyang magawa. Hindi niya ma-resist si Jesus Christ. Kaya nga, symbolically, nakabind siya at tayo ay, nung narinig natin ang gospel, nag-respond tayo, nakalaya tayo, namulat ang isipan natin, nakilala natin ang Diyos, nag-expand ang kingdom of God, wala siyang magawa. Amen. Yan yung sense ng nakatali siya. Wala siyang magawa. Kaya nga kayo lahat nandito, kayo ay mga dating ari-arian ni Satan. Lahat tayo. Alipin tayo ng kasalanan. Di ba? Pinalaya tayo ng Panginoon. Natanggal tayo sa tinikala. Natanggal ang pagkabulag natin. Naging property tayo ng Diyos. Amen po ba? Okay. So, when he disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them. Alam niyo ba, nakakaya yan eh, yung prisoners of war, ipaparada. Nakakita ka na ba yung mga prisoners of war na may mga hook pa, minsan dito nakatali, nakakadena, di ba? Yung paano yung mga description noon. Having triumph over them through him. Now, as a principle of battle, i-divide yung spoil. Di ba? Kasi sinabi sa Isaiah 53, kayo ba'y pamilyar sa Isaiah 53? Yan yung suffering servant. Yung namatay siya, he was crushed because of our sin. Yan yun eh. Mahaba yan eh. Pero isa sa mga parts, verse 12, binanggit dyan, therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. So siya naman, ipamamahagi niya yung spoil. Kanino? Kanino niya babahagi yung mga spoil? Basahin ninyo. Kanino? Babahagi niya yung spoil kanino? Sa mga malalakas. Sino ang malakas sa atin? Sino ang malakas sa atin? Sabi niya rito ibabahagi niya yung spoil kasi definitely hindi tayo kasama sa battle Tama? Kasi ikaw nga yung alipin ka nga doon Si Jesus Christ na nakipagdigma, siya mag-isa.
Amen. Kayo ba'y kumbinsido sa sinasabi ko? Para bang napakatahimik kasi hindi makabasag pinggan. Kumbinsido ba kayo na natalo, nagtagumpay si Jesus without our help? Kasi ganun time na yung slave ka eh. Isa ka sa plunder eh. So hindi applicable sa atin yung distribution ng loot doon. Eh yun eh, may kasamang warrior eh. Eh kaso tayo kasama eh. Nung pinakawalan tayo ng Panginoon, slave ka nga eh. Isa ka sa mga loot. Di ba? Nagtagumpay si Christ siya mag-isa. Na-conquer niya yung kampo ng dyablo. Ngayon, ito ngayon nakapagkataka. He shall divide the spoil with the strong. Ang tanong, sino yung strong? Hindi nga, i-divide niya nga eh. Alam niyang strong ng Panginoon, He is mighty. Pero i-divide niya doon sa mga strong. Ang tanong ko, sino yung strong? Kasi ang sabi ng Bible, sa Romans chapter 5 verse 6, ang sabi sa Romans, pakibasa nga po. Habang tayo ay mahihina pa, namatay si Jesus sa takdang panahon. Ngayon, sino yung strong? Weak ka nga eh. Yan niligtas ka ng Panginoon without strength. Paano naging strong? Ayun ang tanong, di ba? Amazing, hindi po ba? Ang pinag-uusapan natin ito mga kapatid ay yung kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Kung gaano kalaki yung biyayang iniukol niya sa atin kahit na hindi tayo karapat-dapat. Actually, sa lahat ng ito, hindi tayo karapat-dapat. Amen? Ito kasi ang sabi ng Biblia. Sabi sa Joel, pakibasa nga po. Sino ngayon yung strong? Kasi weak tayo eh, di ba? Dahil sa habag niya, ginawa kanyang strong. Kaya ngayon, divide niya ngayon yung kanyang buti sa mga strong. Pero karapat-dapat ka ba doon? Habag niya lang yun. Kasi alam naman natin kalagayan, we are weak. And yet, He made us strong. Kay buti-buti ng Panginoon. Di ba? Biniyaya kanya ng buti kahit na hindi ka karapat-dapat kasi weak ka nga eh. Siya lang ang nagbigay sa iyo ng lakas. Hindi ba ganun ginagawa ng Holy Spirit? He enabled us. Divine enablement. Sabihin nga ninyo, divine enablement. He made us strong. Though we are weak. Totoo ba yon? Otherwise, wala tayong ma-accomplish. Okay. Another verse. You know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that through His poverty, you might become what? Kaya nga yung mga kanta, Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see, because of what the Lord has done for me. Naging lyrics din niya sa may give thanks And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what? Palakpakan po natin ang Panginoon. Di ba? Shinare niya yung buti. Slave ka, napaka-weak mo, walang-wala ka, niligtas ka na nga niya kay Satan, sinirang ka pa niya ng kanyang buti. Ano masasabi mo ngayon? Kay buti-buti ng Panginoon. Amen.
Labis-labis ang kanyang pag-ibig. Oh, napakaswerte naman natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, napakaswerte mo. Kailan dati ginagamit yung swerte, no? Napakapalad mo. Amen? Ganyan ipinakita ng Biblia in the Old Testament kung gaano kayaman ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung gaano kalawak yung habag na ibinuhos niya sa atin. At kung gaano kalaki yung kayamanan na ipinamahagi niya sa atin nung niligtas niya tayo. Wow! Amen po ba? Kaya nga, tignan ninyo yung mga salita ni Apostle Paul in the New Testament. Sabi sa Ephesians chapter 4, "But to each one of us grace was given according to the measure of God's gift." Christ's gift. May regalo siya sa atin eh. Ano yon? Therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive, and he gave gifts to men. O, biniyayaan niya tayo ng gifts. And that is the booty. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Wow, wonderful. Ano pa? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins, in accordance with the riches of His grace, which He lavished. Yung mga words na yan is very powerful. Which He lavished on us in all wisdom and understanding. O ngayon, tayo ngayon ay may mga digmaan din ngayon. Alam niyo ba, every seminar, we are in the battle? In every DBBS, in every youth camp, in every pagtuturo ng Word of God sa church at saan mga bagay, sa mga Bible study, sa Zoom Bible study, we are at war. Amen pa ba? At may mga taong lumalaya from sin. May mga taong na-open naman kailang mga minds. Amen pa ba? So may mga buti, hindi po ba? Kada tao na nako-convert sa karya ng Panginoon ay buti. O ano na ngayon yung portion mo doon? Ano ngayon yung share mo? Ha? Sagutin nyo ako, ano ngayon yung share natin? Kasi merong buti, yung sharing ng buti. Di ba? Ano ngayon ang share mo? Wala na kasi na-i-advance na sa'yo ng Panginoon eh. Amen. Bakit parang nalugi naman kayo? Na-i-advance na nga ng Panginoon sa inyo, tinawag kayo, binigay niya na yung buti sa inyo eh. In advance. So ngayon, therefore, yung ating pagdigma ngayon, yung ating mga ginagawa ngayon, ano na lang natin, yung nakikishare na lang tayo ng joy ng Panginoon, ng kanyang tagumpay. Nagtagumpay na siya eh. Doon na lang tayo, nagtuturo na lang tayo, and we are reaping the joy of the Lord. Amen? Yung ating mga kinocontribute ay bilang pasasalamat sa Panginoon, ang Panginoon kay buti-buti ng Panginoon. Ibibigay ko itong aking gifts. Kasi napakabuti ng Panginoon. He lavishly loved us, though we do not deserve it. Amen. Diba? Pasasalamat na lang natin yun sa Panginoon. Advance payment na tayo. Wala pang battle. Binigyan ka ng Diyos ng advance. Nag-share ka na sa riches niya ng kanyang blessing. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, all authority is given to me in heaven and on earth. Go, therefore, sabi niya sa atin, and make disciples of all nations. Yan, battle yan. Hindi po ba? Pupunta ka sa mga digmaan. Wala kang dalang sword. Ang dala mo lang ay Bible. Magtuturo ka. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe that whatever I commanded you, and lo, I am with you
even to the end of the age. That is a battle. Amen? So hahayo tayo doon sa digmaan, knowing that the Lord has already overcome. We are fighting a battle that has already been won. Amen. Gagampan na lang tayo. Magre-rip na lang tayo sa napagtagumpayan ng Panginoon. Kaya nga ngayon, nalalapit yung Yes Camp. Next week na. Di ba? Sama-sama tayo bilang pasasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Binigyan niya na tayo ng buti in advance. Napakasagana ng pag-ibig ng Panginoon. Okay? Kaya nga ang sabi sa atin, the man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his labor. Amen? May reward pa ang Panginoon. May advances na siya, may reward pa. Napakaswerte naman natin. For we are God's fellow workers. So, inalaw ka ng Diyos na participate sa kanyang kaharian. Kaya, huwag tayong mag-solo, mga kapatid. Let's involve ourselves in the kingdom of God. Mag-work tayo sa cause ng Panginoon. Isipin mo ilang kaluluwa yan, no, ang lumalaya every time na nagpapahayag tayo ng salita ng Panginoon. Amen? And then, nawala. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Amen po ba? Di ba? Ang aga kong natapos ngayon. Bonus yan. Kasi usually, pag nagpipreach ako, maabot ako isang oras, may isang oras. Ngayon 35 minutes, tapos na ako. Kay buti-buti ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa lahat ng iyong katotohanan. Salamat, O Lord, sa iyong pag-ibig sa amin. Hindi masukat kung gaano, O Lord God, ang lawak ng pag-ibig at habag mo sa amin. Pinagpala mo kami on every side, O Lord God. We do not deserve those things. Sapagkat ikaw, O Lord, ang gumawa ng lahat ng ito. At ginawa mo ito, O Lord, ng mga panahon na kami ay mahihina pa. Ng mga panahon na kami nagtatampisaw pa sa aming mga kasalanan. Ginawan mo kami ng kabutihan. Kinuha mo kami sa kuko ng kadiliman. At Lord, naririto kami, malaya. Ang mga mata namin ay bukas. Ang aming tainga ngayon ay nakakarinig na. Kami ngayon ay nakakalakad na. Kaming mahihina ay ginawang malakas. Kami mga mahihirap ay ginawang mayaman. Napakaraming katotohanan, napakaraming kabutihan ang ginawa mo sa amin. Labis-labis na pagmamahal. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng karangalan, ang lahat ng papuri. Sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name we pray. Amen.